Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang araw, ngayon po ay Abril 7, 2023, Biyernes Santo para po sa natatanging edisyon ng Bagong Araw. Ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang, mula dito sa FEBC Radio TV. Sa loob po ng kalahating oras, samahan niyo po kaming muli ni Pastor Herbie Castillo ng New Life Tondo para po sa isang pagbubulay-bulay patungkol po sa dakilang ginawa ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Ngunit ngayon, magpagpala po muna tayo sa talatang ito mula po sa Magandang Balita Biblia. Galing po ito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 71, mga talatang 1 hanggang 2. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ang talatang ito ay paalala po sa bawat isa tungkol sa kapangyarihan na mayroon ang ating Diyos na buhay. Nawa po ay sumaatin ang kanyang kapayapaan anuman po ang ating kinakaharap na sitwasyon ngayon. Kahapon po ay talagang napagpala po tayo sa mga ibinahagi ni Pastor Herbie Castillo tungkol po sa kanyang personal journey. At talagang namangha po tayo sa kanyang kwentong buhay. Kung na-miss niyo po ang ating episode kahapon, dahil po sa kanyang pagiging siga, ay tinatawag po siyang Herbing Demonyo. Pero nakita po natin na kinatagpo po siya ng Panginoon at ngayon po ay siya na ang senior pastor ng New Life Tondo at siya rin po ang ministerial head ng Manila Pastors o Tondo Pastors Manila Network. Sa pagkakataong ito ay kasama po ulit natin si Pastor Herbie Castillo para mag-share din po sa atin ng ilang mga prinsipyo mula po sa Biblia kung paano po natin maiaangkop sa atin pong araw-araw na buhay ang pagiging tunay na sandigan ni Jesus. Magandang araw po muli, Pastor Herbie, and welcome back po dito sa FEBC Radio TV. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Magandang araw, Ma'am Heidi. Oo. Pastor Herbie, bago po ulit tayo maubusan ng oras, baka lang po may mga taga-subaybay po tayo na naghahanap po ng iglesia, baka po malapit sila dyan sa inyong lugar, ang inyo pong community ay very welcoming. Nasaan po ba ang New Life Tondo at saka tuwing kailan po kayo nagtitipon-tipon? Salamat po sa pagkakataong ito na aming i-open ang church sa inyo, ang pamilya ng New Life. Located po kami, kung alam niyo, yung Tondo Medical Center sa tapat noon. Nandun po ang aming church. Nasa Balot, sa Honorio Lopez. Nasa loob po kami ng Westminster High School. Yung buong araw po ng linggo, meron po kaming 5 service kada Sunday. At pag Sabado naman, meron din po kaming gawain ng the whole day para sa mga kabataan. Punong-puno po ang church, kaya po hindi mo mapifeel na alone or kaya mag-invite kayo, pwede kayong pumunta. Marami kayong pagpipilian po ng mga oras ng pagsamba kada linggo. Located po sa Westminster High School. Okay. At meron din po kayong online service? Yes po. Pwede po kayong mag-tune in sa New Life Tondo sa Facebook. At sa aming YouTube po, you can also check us out. New Life Tondo. Okay. Pastor Herbie, kahapon po talagang nakita natin yung power ng Lord na makapag-transform ng buhay. Noong mga panahon po ba, Pastor Herbie, na ginagawa niyo po yung mga hindi magagandang bagay, nakukonsensya po ba kayo? At saka meron po ba talagang desire sa kaibuturan ng inyong puso na gusto kong magbago? Yung nakukonsensya, yun nga naging parang hiwaga sa akin. Parang wala nung una, talagang ba't ganun? Ba't parang hindi mo nararamdaman yung nakukonsensya ka na alam mong mali sa isip. Pero kaya sinasabi ng salita ng Diyos na ang tao na wala kay Kristo ay patay. Kaya ang patay, wala talagang pakiramdam yan. Hindi yan talaga, hindi niya ma-feel kung ano yung ginagawa niya. Alam, sinasigaw ng isip niya mali, pero yung puso niya, tuloy pa rin.
nagagawa niya pa rin until such a time na nagkaroon ng pagkakataon. Kaya kailangan, Heidi, may magsisindi ng liwanag sa dilim. Kailangan may magsasalita doon sa patay. Kailangan may pupuntang mga tao. So, ang nangyari sa akin, may isang pastor na laging tumatapik, nagsasalita ng buhay, nagsasalita ng gospel na kahit maigsi. And I think yun ang nagpabuhay. Nagsalita sa mga patay kaya nagkaroon ng buhay. At yun sa palagay ko, ang nagbigay ng damdamin. Pero noon, nung walang nag-share sa akin, wala. Sobrang tigas ng puso ko. Kahit alam ng isip kong mali. Gusto ba nating pangalanan yung pastor na yon? Pastor Herbie na naging instrumento? Opo, siya si Pastor Philip de Guzman. Pastor Philip de Guzman. Okay. Grabe pong ginawa ng taong yan na pagtanggap sa akin. Okay. At Pastor Herbie, ngayon po kasi talagang nandiyan pa rin kayo sa Tondo. Nagbiministeryo po kayo sa mga kababayan po natin na Kapuspalan. Bakit pinili niyo po na dyan pa rin po magstay? Alam niyo po, sa laki ng utang na loob ko sa Diyos, sa dami ng kawalang ginawa ko before, sabi ko sa sarili ko, I will never leave or turn my back on Tondo. In this way, gusto kong pasalamatan ng Diyos. Hindi ko siya mabibigyan ng mga kung anumang pwedeng ibigay sa kanya na material o anong bagay, kayamanan . Pero sabi ko, Lord, sa tindi ng ginawa mo sa buhay ko, kundi ospital, sementeryo, yung kulungan, wasak na talaga ako. Kaya sabi ko, uubusin ko yung buhay ko. Kahit maraming ino-offer sa akin na magpastor sa ibang bansa, sa ibang lugar, I said no. Dito yung calling ko. Ang commitment ko sa Tondo po. Kaya hanggat buhay ako, hanggat wala pa ang Panginoon, I'll stay in Tondo together with my wife for the rest of my life. Wow. Yan po ay pangako ninyo na talagang sinisika po ninyong i-honor sa harap po ng Panginoon. Okay. Pastor Herbie, yung mga ginawa nyo before, sabi nga natin, parang outlet siya, di ba? Meron kang mga hinahanap sa buhay, meron kang mga gustong patunayan. Pero in general po, ano ang naobserbahan niyo po sa mga tao na parang ginagamit po nilang sandigan, pero ang lahat ng ito pala ay pansamantala lang o hindi po talaga makakatugon sa deepest longings or desires po ng kanilang puso. Kaya laging nagfe-fail, lagi pong pumapalya, lagi lang silang nabibigo. Yeah. I think for a man, I will speak on behalf of manhood, pagiging lalaki. Ang unang hinahanap ng lalaki, unang-una, yung yung power, yung authority, yung dapat ikaw yung masusunod, ikaw yung mauna. May man thing in us na yung hinahanap namin, kaya pasok sa fraternity, kaya gusto ng ganitong grupo. Ang gusto mo yung authority, gusto mo yung kapangyarihan na ikaw yung masunod, hindi ka makawawa, hindi ka maapi. Yun yung nangyari. Dahil yun ang hinahanap ko at hinahanap ng marami, nag-uulit-ulit lang ho, na imbes na maging maintindihan ko ano talaga yung tunay na katapangan, doon napunta sa maling paghanap ng otoridad sa pamagitan ng mga fraternity, ng mga gang. I think most of the men, yan ang hinahanap. Kaya pasok ng pasok. Doon sa mga anumang pwedeng samahan that will give them authority or power as a man. Tapos, iba pa yung ginagawang parang panakip sa problema, yung pagiging sandigan ng mga bisyo. Diba? Yes. Paglulong ka sa alak, sa bawal na gamot, parang nawawala yung attention mo dun sa sitwasyon na hindi maganda. Parang dinadala ka sa langit na hindi naman totoo. Kasi pagka nawala na yung tama, ayan na ulit yung problema. Kailangan mo na naman siyang harapin. Hindi mo naman siya matatakbuhan. Correct. At ang ano pa po nito, minsan nakala mo mga matitigas itong mga nasa loob na lalaki. Kaya tawag ko nga dyan sa mga yan, tahong matigas sa labas pero malambot sa loob. Alam mo yun na akala mo pero wala ako, nakita ko yung sarili ko, hagulgul ako, ngal-ngal ako talaga, iyak ako ng iyak. Akala ko nun, I'm tough enough, really na hindi ko, yung church, yung mga kanta-kantang ganyan, hindi ako tatablan yan. Wala, isang kanta pa lang, nakita ko yung sarili ko paano binasag ng Panginoon yung puso ko. At nakakatuwa naman dahil ginamit ang isang awitin sa Salmo album natin. Yes. Na talagang naging
powerful ang pag-minister po sa inyo, late 1990s or 20s, 2000. Yan po ang nag-minister sa inyo. Okay. Pastor Herbie, ano po ba yung ibig sabihin na si Jesus ang magiging sandigan ng buhay natin? Paano ba natin to pwedeng i-apply sa araw-araw po nating buhay? Ay, ang ganda kasi dati hindi ko maintindihan din yan. Akala ko si Jesus ang sandigan. Ano nga ba ibig sabihin nun? May religion naman ako. Meron naman ako mga pinapaniwalaan before. Pero alam niyo, nakita ko, bakit siya sandigan? Kasi maghahanap ka ng mismong example eh. Maghahanap ka mismo ng yung magpapaliwanag sa'yo na hindi, kasi ngayon nakakasawa na, lagi na lang dinidescribe si Jesus pero hindi na de-demonstrate. Kaya ako siya naging sandigan. Una, paano ako magpapatawad? Nakita ko paano niya ako pinatawad. Yung pala yung gagawin ko. Paano ako magiging mababa, mapagpakumbaba? Nakita ko siya, si Jesus, sa Biblia, kung paano siya nagpakumbaba. Yung pala yung pattern, yung pala yung sandigan ko. Paano ako magiging mapagbigay? Nakita ko kung paano nagbigay si Jesus. Paano ka magkokontrol ng galit mo, nang hindi ka papalag pagka nandun ka na sa krus, nang inaalipusta ka, hindi ka sumasagot, hindi ka lumalaban, nakita ko si Jesus. Kumbaga sa akin, ang sandigan, yung makikita mo palagi na yung gagawin mo, yun yung ginagawa niya. I think yun ang naging nangyayari sa marami. Hindi nagbibigay ng example, kaya walang sandigan yung mong mapanghahawakan at tatayuan. Dahil nakita ko kung paano ako tinanggap, pinatawad, minahal, nagkaroon tuloy ako ng pattern ng sandigan kung paano ako magmamahal, magpapatawad at tatanggap din sa ibang tao. Okay. So Christ-likeness po, Pastor Herbie, Yes. Kung ano yung ginawa ni Jesus, ay sinisika po ninyong sundan, kahit mahirap pong magpatawad, di ba? Lalong-lalo na kung hindi naman humihingi ng patawad yung taong nagkasala po sa atin. Tama. Okay. Tama Pastor, paano po natin mapagtatagumpayan ang pagiging mapagmataas? Alam niyo po yon, tayong mga tao kasi napaka-proud po natin. Kaya ito po tuloy yung naglalayo po sa atin para kilalanin po natin na kailangan natin ng isang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Yung pong pagmamataas, minsan, akala natin makapagmamataas ka sa mga bagay na meron ka. Pero nakita ko dati, akala ko nga, pag mayaman, mayabang. Pero ngayon, nakita ko, hindi lang pala, kahit ang mahirap na walang ipagyayabang, may nagyayabang pa rin eh. Nagtataas pa rin eh. So walang kinalaman sa status ng buhay, walang kinalaman sa edad, sa lokasyon, sa itsura, sa damit, sa pinag-aralan. Yun yung pagmamataas ng isang tao. Pero nakita ko, ang pagmamataas una nangyayari doon sa loob, sa kalooban. Kailangan makita, ang dinidil pala natin dapat, yung isip at puso. Pagdating sa pagmamataas, sino bang pwedeng makapasok lang sa isip at sa puso natin, kundi ang Diyos. Kaya nung makita ko, kung ang Diyos na pwede talagang magmataas, siya yung pinakamataas. Kung ang Diyos na pwede talagang magmalaki, siya yung pinakamalaki. Nagpakababa eh. Mas pinili yung pakisamahan tayo na hindi deserving. Kaya sabi ko, kung meron talaga akong magiging pwede kong paggayahan na pwede talagang magmataas at magmalaki pero pinili na magpakababa si Jesus. Nakita ko yun din po ang sagot. Kung siya na pwede namang gawin yon pero hindi ginawa, sino tayo? Sino ka para magmataas? Sino tayo para magmalaki? Sino tayo para sabihin hindi tayo pwedeng magpakababa, i-correct, magbago? Kung ang Diyos na ginawa, tayo pa kaya? Pero Pastor Herbie, kasi di ba minsan, parang si Jesus, ang Lord, minsan last resort na natin. Alam mo yon, meron tayong tendency na gagawin muna natin yung makakaya natin. Diba? Susubukan muna natin lahat. O kaya lalapitan muna natin yung ibang mga tao. Pero kapag wala ka nang magawa mula sa end mo, doon mo lang maalala, ay, nandyan nga pala si Jesus, nandyan nga pala ang Diyos, pwede kong tawagan, pwede kong lapitan. Totoo yun. Nung nakakatuwa sa Diyos, kahit alam niyang last option mo siya, hindi siya nag-give up sa atin eh. Alam naman ng Diyos talaga na hindi mo natin siya madalas inuuna eh. Minsan niya talaga kung kailang gipit ka na, doon mo lang siya aalap. Sabi nga ng iba, kung kailang may sunog, doon mo tatawagan yung bumbero eh. Ganun daw ang Diyos, pag kailangan. Pero even if, kahit na ganon,
Kaya na isang verse ang sabi ng Panginoon, sa anumang paraan, sino mang lalapit sa Kanya, hindi niya tinataboy eh. Kahit pa last option mo siya, kahit pag tinry mo munang lapitan yung mga taong kaya mong lapitan, ubusin lahat ng lakas na meron ka, pag wala ka ng option, dun ka babalik sa Kanya. Prodigal son, alam natin ang story ng kalibog ng anak. After niyang maubos ang lahat ng bagay na hinutot niya sa kanyang ama, pagbalik, sino bang tumakbo? Hindi naman yung anak yung ama. Sino bang yumakap sa karumihan niya? Hindi naman yung anak, yung ama. Kasi at the end of our life, actually, ang ending natin, ang beginning natin, ang everything natin, ang Diyos pa din. Kaya kung nag-iisip po yung iba sa inyo, nakakayanan lumapit, option ko lang si God. Nakakayanan lumapit, ang layo-layo ko na hindi ko naman siya prioridad. Alam po ng Diyos yun, na hindi mo siya inisip pero inisip ka niya. Alam po ng Diyos na siya yung option mo, but kay God, wala tayong ibang option kundi siya. Kaya tanggap pa rin tayo ng Panginoon. Ang ganda po, nakaka-encourage at the same time nakaka-rebuke itong ating kwentuhan, Pastor Herbie. Pero alam nyo kasi minsan may mga pagkakataon na parang may percentage ng buhay natin na Lord, hanggang 80% ka lang ha. Yung 20% ako nang bahala. Diba? Parang hindi mo nga totally isinasandig yung buhay mo sa Kanya. So you are saying, Pastor Herbie, na lahat pwede nating isalalay sa Panginoon. At yun ang invitation niya sa bawat isa sa atin. Yes. Yes. Sa totoo lang po, kung sa palagay po ninyo, ang nabigay ko lang kay Lord, 50%. 50% is mine. Ang iba sa inyo, ang iniisip, hindi ko nga plinano na lumapit sa Kanya. Not even 50%. Dito ako na sorpresa sa Panginoon. Hindi ko rin po inisip yan. Hindi ko rin po hinanap siya hanggang sa natuklasan ko. Totoo naman, di pala tayong humanap, tayong hinanap. Dahil tayong nawawala. Totoo naman palang di tayo ang pumili, tayo ang pinili niya. At higit sa lahat, hindi tayo unang nagmahal. Siya pala talaga yung unang nagmahal sa atin. Kaya all those reasons in my mind na nagsusuntukan, na nahihiya ako, nakukondem ako, na paano gagawin ko kung 50 or 80% lang, 20% lang sa kanya, 80%, I realize si Lord ang mag-i-initiate. Kaya pala sabi, siya ay nagpasimula ng mabuting bagay. Huwag niyo po nung isanayin na hindi ito yung katulad ng pelikulang simulan mo, tatapusin ko. Si Lord, sinimulan niya, siya din ang tatapos. Kaya pag si Lord, binago tayo, kumpleto. Kumpleto. Tanggap ka niya kung sino ka at kung ano ka, at buong-buo ka niyang tatanggapin kung ano ka pa rin magiging in the future. Tanggapin mo yung sarili mo. Tanggapin mo na siya. Paniwalaan mo na siya. Isa yun ng battle sa totoo lang na kahit naririnig natin ngayon na tinatanggap tayo ng Panginoon, sa sarili natin, ayaw nating i-let go. Lagi nating ipinakikipaglaban na hindi ako karapat. Dapat, hindi ko alam paano ko sisimulan. You don't need to ask to figure out how are you gonna start it. I think ang pinaka-best way ngayon, si Lord ang magsisimula niyan sa buhay mo at nagsimula na ngayon. Habang naririnig mo ngayon itong tinig na ito, God already started sa mga nakikinig po. Amen, amen. Kumbaga, matindi talaga yung shame. Yung personal shame, di ba, na nilalagay mo sa sarili mo. Pero ang sinasabi natin ngayon dito po sa ating special broadcast, kay Lord walang condemnation. Basta sincerely lalapit ka sa Kanya, talagang i-acknowledge mo na masama ka, makasalanan ka, kahit na nga ba hindi ka kasing sama ni Pastor Herbie dati. Pero, di ba sabi, Pastor, lahat tayo nagkasala at walang karapat-dapat. And yet, ngayon pong Biyernes Santo, talagang ito, yung demonstration talaga ng dakilang pag-ibig ni Jesus. So, sa ganitong panahon po, Pastor Herbie, ano ang gusto ninyong iparating na paalaala sa atin pong mga nakikinig at nanonood, hindi lang po dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, na mensahe po nitong Kwaresma or ng Holy Week na ginugunita po natin ngayon? Siguro po sa isang mabilis, i-illustrate ko siya yung Kwaresma ngayon sa nangyari sa akin at saka sa aking anak na babae. Nung bata pa siya, kukumbulsyon, dinala namin sa ospital,
Yung nurse, kinuhanan siya ng dugo. Yung anak ko, in the age of 2 or 3 years old, hindi ma-explain. Tumingin sa mata ko na parang sinasabi, Dad, ba't pinapayagan mong saktan ako nitong nurse na to? Ba't wala kang ginagawa? Why don't you do something? Tinutusok niya ako, kinukuha niya yung dugo. Umiiyak yung anak ko and then looking at me in my own eyes. Hindi ko ma-explain sa anak ko. Ang ginawa ko sa anak ko, tinalikuran ko siya habang naririnig ko yung sigaw ng kanyang iyaw ng kanyang sakit habang natutusok ng injection. This is exactly what happened on the cross. Habang sumisigaw ang anak, Ama, Eli, Eli. Diyos ko, bakit mo pinapabayaan? Hindi ma-injection pero tinusok siya ng spear. And then you know what God did? Sinarado niya yung langit. Nagdilim ng mga panahon na yun. Tinalikuran niya yung kanyang anak. Dahil po alam ko, may kagalingan sa injection na yun na sakit na nangyayari sa anak ko. Alam ko din po ngayon kung ba't tinalikuran ng Diyos ang kanyang anak ng mga panahon na yun, nagsara ang langit ng dilim. Dahil nakita niya sa sugat at sakit ng kanyang anak, gagaling tayo. Sa kamatayan ng kanyang anak, mabubuhay tayo ng walang hanggan. Sa akin, ang mensahe ng krus, ang mensahe ng Kwaresma nitong Biyernes Santo po ito. Pinalikuran ng Diyos ang kanyang anak nung panahon na yon para buong-buo kanyang harapin. Sumigaw si Jesus na bakit siya pinapabayaan para pwede tayong sumigaw ngayon. Bakit niya tayo pinagpapala? Hindi po binuksan ng Panginoon ang kanyang bibig. Para ngayon, pwede nating buksan ang ating mga bibig at sabihin, Lord, tinatanggap ko ang pag-ibig na alok mo. Yung po sa akin ang mensahe ng mahal na araw. Ang ganda ng illustration, Pastor Herbie. At ang kailangan na lang natin talagang gawin ay tumugon, di po ba? Abutin yung inaabot na regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pagtanggap sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. At kahapon po ay inanyayahan ko si Pastor Herbie na i-lead ang ating mga kaagapay, ang ating mga ka-FEBC Radio TV para tumanggap sa ating Diyos. Pero ngayon, Pastor Herbie, marami din naman kasi tayong mga taga-subaybay na meron na pong relasyon sa ating Panginoon. And yet, pabalik-balik na sarili pa rin ang nauuna. Alam mo yon, at hindi pa talaga totally si Jesus ang kanyang ginagawang sandigan. Mari po ba natin silang ipag-pray na magmula ngayon, talagang suko, 100% po tayo sa Panginoon dahil alam po natin sa Kanya may garantiya ang ating buhay ngayon at magpakailanman. Let's pray po. Sige po tayo manalangin. Panginoon, aaminin po namin sa oras mo ito, kaming mga nakikinig na nakakilala na sa iyo, na maraming beses, Lord, napapagod pa rin kami. Naghahanap pa rin kami kahit may kasagutan ka nang inilagay sa aming mga puso. Ang prayer namin sa oras pong ito, Lord, tulungan mo kaming huwag tumingin sa aming sariling kakayanan, sa aming sariling kakulangan. Ikaw din ang nagsabi, Lord, tumingin kami sa iyo na siyang may akda ng aming pananampalataya. Lord, ang hirap mang gawin kung minsan dahil realidad ng buhay, nararanasan, nararamdaman, naririnig, nakikita namin ang totoong sitwasyon. Pero sa oras pong ito, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tutulungan mo kaming tumingin kay Jesus. Tulungan mo po kaming huwag tumingin sa aming sarili. Huwag tumingin sa aming sariling kakayanan. But Lord, to look only to Jesus and His grace. At naniniwala kami, Panginoon, sa paulit-ulit po naming mga paghihirap, matatapos na ngayong araw na ito. Magsisimula ng maitaas si Jesus, hindi kami. Magsisimula ng mapapurihan si Jesus, hindi kami. Gaya ng prayer ni John the Baptist, Lord. He must be increased, I must be decreased. This is our prayer, Lord. Mag-increase ka, Jesus, sa buhay namin at maibaba ang mga buhay namin para ikaw ang makita. Ito po ang aming prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Pastor Herbie Castillo, muli maraming salamat po sa inyong panahon at pagbabahagi mula sa puso sa atin pong mga taga-subaybay dito sa FEBC Radio TV. God bless you, pati po ang inyong ministry dyan sa New Life Tondo. Mga kaibigan,
Napagtagumpayan na po ni Jesus ang krus ng Kalbaryo, maging ang kamatayan. Siya po ay buhay, kaya tayo po ay may matibay na sandigan. Ngayon, bukas at magpakailanman. At bilang pangwakas lang po, ang sabi sa Isaias 41:10, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa pangalan po ng ating buong pangkat dito sa FEBC Network News, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Lagi po nating tatandaan, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin po natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.